Welcome to Donmar TV News Channel. Kinumpirma ni Presidential son at Congressman Paulo Duterte na si Presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. ang kanyang sinusuportahan para sa 2022 presidential elections. Ito ang sagot ni Congressman Duterte nang tanungin ng PTV News sa isang text message kung sino ang presidente niya para sa Hatol ng Bayan 2022. Matapos dumalo ang nakababatang Duterte sa BBM Sara Uniteam Caravan sa Batangas kahapon. Nagpaabot naman ng good luck message si Paulo Duterte sa kanyang kapatid na si Mayor Sara Duterte na tumatakbo naman bilang Vice President. Anya, naniniwala siya sa kanyang kapatid na malaki ang maitulong nito sa bansa. Pagigit ni Congressman Duterte, magiging full support siya kay Mayor Inday Sara. Malugod na naging pagtanggap ni Senator Panfilo Lacson sa plano ng Google na wag nang pahintulutan ang political advertisement sa kanilang platform sa kasagsagan ng eleksyon sa May 2022. Ani Lacson na presidential standard bearer ng Partido Reforma, mapipigilan nito ang pagkalat ng online trolls. Anya, panahon na para magkaroon ng responsibilidad ang mga social media companies sa paglilinis sa mga trolls na nagkalat at sa mga fake news na ipinalabas sa bawat kandidato. Samantala, binigyan diin din ng Lacson-Soto tandem sa mga issue si sentro ang kanilang diskurso tuwing haharap sa mga tao at hindi sa mudsliding o pagsasabi ng hindi maganda sa mga kapwa nila kandidato. Game na game namang sinagot ni Presidential aspirant at Vice President Leni Robredo ang request ng kanyang mga taga-suporta sa kanyang FB Live. Ginamit na rin itong pagkakataon ni VP Leni para pasalamatan ng iba't ibang grupo na nagsasagawa ng Leni Movements. At sa kanyang live, nabanggitin ni VP Leni ang ilan sa mga lugar na posibleng bisitahin ng kanyang team kabilang na ang Laguna. Binisita naman ng tambalang Iskoong ang May Kawayan People's Market sa Bulacan ngayong araw. Kasama nilang naglibot ang mga pambato ng Aksyon Demokratiko para sa 2022 national elections. Naging mainit ang naging pagtanggap ng kanilang mga taga-suporta kung saan game na game din silang nagpa-picture. Nagsagawa naman ng caravan ang team ni Presidential aspirant at Senador Manny Pacquiao sa General Santos City. Namahagi rin siya ng mga t-shirts sa mga residente sa lugar. Kasabay niyan, nagpaabot din ng tulong si Pacquiao sa mga biktima ng sunog sa lungsod. Isa rin sa isinusulong ni Presidential aspirant Leody de Guzman ang Labor First Policy. Sakop nito ang pagpapataas ng minimum wage hanggang 750 pesos, pagtatanggal sa kontraktualisasyon, pagbuwag sa regional wage boards at maipatupad ang National Employment Guarantee. Sa kanyang pahayag sa One News PH, sinabi ni Calio di na sa halip na pagtuunan ng business o corporate first policy, dapat anyang mas bigyan ng atensyon ang labor first policy. Lalo na anya ngayon na apektado ng krisis ang kabuhayan ng mga Pilipino. Senator Christopher Bongo appealed to his supporters not to exert further efforts to change his mind, noting that President Rodrigo Duterte had already respected his decision to withdraw his presidential bid for the 2022 national elections. His appeal came as some of his supporters gathered in front of the Commission on Elections headquarters in Intramuros, Manila in an effort to stop Go from formalizing his withdrawal. Go said he remains firm on his decision, saying that this is what he thinks can unite President Duterte's supporters towards the end of his term, saying that his reasons for backing out of the presidential race is for President Duterte not to be caught in the middle ahead of the 2022 polls. The senator also disclosed that his family is opposing his presidential bid. Go, however, assured Filipinos that he would continue to serve his country in whatever capacity he may assume. Go said that he will formalize his withdrawal at the right time, advising his supporters to stop camping outside Comelec to ensure their protection from COVID-19. Despite his announcement of withdrawal from the 2022 presidential race, Senator Christopher Bongo remains an aspiring candidate. This is according to the Commission on Elections. Thus, some supporters of the senator never lost their hope for the senator to reconsider his decision and run for the coming May 2022 presidential elections. In a press briefing today headed by the Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan, members of the party with its global support group has called the senator to continue his race for May 2022 elections. Meanwhile, PDDS President Greco Bellica said that there is no other politician like Bongo who is able and trustworthy that can surely continue the Duterte administration's legacy.
Nevertheless, until Senator Go completes the COMELEC's requirements for withdrawal, spokesperson James Jimenez said the lawmaker will still be included in the official ballot in the 2022 polls. Ayong buntag, Edmar. Yes po. Pati kina Senator at saka Sir Jess. Yes po. Salamat. Edmar, magbigay lang ako ng comment sa mga obserbasyon namin dito sa Davao ba. Tungkol diyan sa ni BBM, yung mga sorties niya, yung karaban niya. Tandem man kaya sila ni Inday Sara? Bakit walang green na naka-green doon sa mga tao, panay nakapula? Pag may green lang pag nandyan si Inday Sara. Pero kung karaban nila na wala si Inday Sara, walang green. Paano yan sila magiging tandem? Ginagamit lang ni BBM si Inday Sara. Kasi yan ang gusto nila na mayroon katandem si Bongbong na taga-South. Pero si Sara hindi nila binibigyang halaga. Sasagutin ni Mang Juan. Maraming salamat, Patricia. Yes, Mang Juan. Sir Edmar. Yes po, sige po. Si Mang Juan po, may Si Mang Juan, sasagot. sasagutin kayo. Opo. Sir, Pakinggan nyo na lang muna ang sagot ni Mang Juan. Alam mo, kami sa Cagayan, Ilocanda yan, ha? Dala namin si Sara Duterte. Kasama ang Manibongbong, hindi kami naloloko sa mga kulor-kulor. Alam namin kung sinong gusto namin iboboto. Hindi dahil walang color si Sara Duterte, ibig sabihin nun, tinatraidor. Hindi ganun ang mga Ilocano. Ewan ko sa inyo. And siguro, choice din ng mga volunteers. Na lalo na pag yung mga karaban ni Bongbong, karamihan nun nangyari bago nag-decide si Sara nakita ko nakasuot din si Bongbong ng color ni Sara. Green. Green. Alam mo, panay intriga yan intriga para masira yung tandem nila. Hahandungan ko ng kanta si Mrs. Patricia. Siya ba ang tumawag, Kantahan ko na lang, kaporsyon lang. Huwag kang manalig sa bulong-bulungan hapagkat pinagtaksilan. Hindi yun. Huwag kang manalig na lang doon. Basta ang importante, magkasabay sila. Nakita mo naman kung paano sila mag-speech Talagang they support each other. Nakikita ko. Ayan. Okay. Samantala, mag-break lang muna siguro tayo, Mang Jess. Alam mo, dala yun. Bakit ko alam yun? Dahil yung aking mismo maliit na lugar doon sa Cagayan, ay yun ang pinili na headquarters nila. Ilalagay namin doon ang mukha ni Sara. Baka mas malaki pa sa mukha ni Bongbong. At saka, papatunay ako, Mang Juan. Si Mang Juan nga, dinadala ako doon sa kanila